Han mga balita. Pamunuan ng DepEd bumisita sa San Jose National High School matapos ang shooting incident, mga biktima ginpanginano. Tacloban City Mayor Alfred Romualdez iginpatapod ang hulos nga investigasyon han shooting incident sa San Jose National High School. Mayor Espina han Naval Biliran nagmando han kadugangan nga seguridad ha ira mga eskwelahan. Dole, nagdumarahin Occupational Safety and Health Standard Inspection ang mga lugar panarabahuan ha Northern Samar. Calbiga Bridge, abri na utro para han two-way traffic. Sobra 32 milyones ka pesos ka kantidad hin health benefits para han mga membro ginbukalsan han PhilHealth ha Southern Leyte. 19th Charter Anniversary ha Borongan City ginselebrar e pinaagi han Serbisyo Caravan. Haraksada Balita, National Youth Literary Festival gindumara a syudad han Tacloban. Pinasimple nga Piña Festival ha Ormoc City naging maribhong paghihapon yana nga tuig. DENR nagdumara hin tour hamaanyag nga Sohoton Cave para han Tacloban Media. Ang News and Information Center Pag-ibig Fund nag-offer hin safe loan komo bulig ha mga membro darahan Middle East conflict. Bangko Sentral ng Pilipinas gin-update ang patakaran ha salary-based general purpose consumption loans. Ha istorya panlawas, migraine, pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan, ada na kami ka-22 sa edisyon ng Season 2 ng Agenda 8. Tinaatunta na ada ka mga maupay na kahintang niya na. Ako ay Frederick Humeres. Sentro yanahan mga balita ang madugo nga shooting incident sulod han San Jose National High School nga ikinamatay hin tulo nga minor de edad. Ang mga panawagan hin hustisya sugad man ang mga pitadang gobyerno nga masurapo ang epekto hini nga katawhan kapartihan mga igbabalita hini nga edisyon ang Agenda 8. Ako, Stephanie Barrios. Tutok permi amon kada semana ng edisyon ng Agenda 8 kan permi niyo makikita na Facebook pages han Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda 8 ini masusundan ng mga istasyon ng Radyo Pilipinas Calbayog, Radyo Pilipinas Sogod, ng Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, na 94.5 DYRK Radyo Calgara, Hakarigara Leyte. Ini hi Jane Sanyanugay, ini ang iyo. Agenda 8, Year 2. Agenda House! Agenda House! Pamunuan han DepEd bumisita sa San Jose National High School matapos ang nahitabo nga shooting incident. Mga biktima gimbisita. Adan report ni Ali Trias and PI Leyte. Binisita ni Department of Education Secretary Juan Edgar Rosani Angara ang San Jose National High School at Tacloban City matapos ang madugongan makangingirhat na shooting incident nga ikinamatay ng tulong estudyante ngan kasamad hindamo pa nga iba. Ginpanginano ni Secretary Angara ang kamutang han mga magturukdo ngan mga estudyante pati na ang physical environment han eskwelahan. Ginhingitayan na ang Department of Education ang pagpatuman hinmas mahugot nga security protocols hilabi ang pagpadurodigon han physical environment han eskwelahan ago dini indiri basta-basta na lang nga masulodin mga elemento. Labaw ini ginihita DepEd ang presensya han kaangayan nga protocol hatak na sugad hini nga insidente hin panmusil nga nagahatag hin peligro ha kinabuhi han mga estudyante ngan mga maestra. Well, yung increased visibility, I think papasalamat nga tayo kay PNP Chief na nabanggit niya yung increased police visibility dahil yun din ang nasabi dito ng mga teachers. Kapag nakikita daw ng mga bata na may umiikot na police, medyo na maalis na sila at yung mga plano nila hindi nila tinutuloy. Labaw pahan pagpatuman ng seguridad ginihitan ang garaan mas sensitibo nga pagpanginanohan mga maestra nga dahil nga estudyante agud mabuligan ngan magiyahan ang individual kuniniin may ada diri maupay nga ginaagian. Ang mensahe ko dito sa ating mga guro at saka mga principal na talagang parang magulang na tayo rito at saka kinakamusta natin dapat natin yung mga bata at tinitingnan kung talagang may aperya, may problema, kumbaga may hindi regular yung bata. Ginbisita gihapon ni Angara aton mga samaran nga mga estudyante nga naka-confine sa Leyte Provincial Hospital. Sugad man hiya indalikyat nga nakilamay dito ang panimalay kung diin ginahayad ang tulo nga mga biktima. Tingnan ang Philippine Information Agency Leyte, Alan Reyes, sinin iyong Agenda 8. Tacloban
Tacloban City Mayor Alfred Romualdez ginpatapod ang hulos nga investigasyon han shooting incident sa San Jose National High School. Ang detalye hini nga balita igahatag ni Sol Alarcon han PIA Eastern Visayas. Kasumpahin na itabo ang shooting incident sa San Jose National High School in Tacloban, nanawagan ni Mayor Alfred Romualdez sa publiko galikyan ang mga espekulasyon e tugutan ang mga otoridad nga makagdumaray na apsay nga investigasyon. Aw sa nga statement gintagan hinduan ang alkalde ang importansya ang pag-stabilizar anay han tinuod nga hitabo og sa maghimo hin mga konklusyon. Iginpahayag niya nga ang mga reports nga nagsisiring nga bullying ang hinungdan inuwaray pa ma-stabilizar ang mga otoridad basehan mga ebidensya. Pakiusap ko lang sa lahat, natin yung mga ahensya na nag-iimbestiga at alamin muna natin lahat ng mga factual events. Okay, let's stick to the facts of what happened. It is important that we do a thorough investigation on what the real motive was. Okay? Now, may lumalabas na sinasabi bullying, may lumalabas na pero contrary to what the evidence shows, that is not actually factual. So let's not speculate that this was the motive. Naobserbahan man gud hiton alkalde nga samtang damo iton mga teorya nga nagkakagawas ang iba hini hindi rin nagkakatugmahan mga ebidensya nga girarepaso ng otoridad samtang nga pagbisitahan alkalde eskwelahan pera kaadlaw ka man iton insidente ginbuhat hini iton assessment kun pati unano mapapaurupay ang seguridad ng lugar agud maginhuyayag na ang hunahunahan mga kag-anak labi na hiton mga kabataan aira pagbalik sa eskwelahan. Tika nga PIA Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini aniyo agenda ha 8. Mayor Espina na Valbiliran nagmanduhan kadugangan nga seguridad ay mga skulahan. Ang report tigakan Rodrigo Victoria han PIA Biliran. Aron masiguro ang kaluwasan og seguridad sa mga estudyante, magtutudlo og kawani sa mga eskwelahan, gipagawas ni Municipal Mayor Gretchen Estefany M. Espina ang Executive Order No. 68 Series of 2026 nga nagmando sa pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad sa tanang pampubliko o pribadong institusyong pang-edukasyon sa munisipyo sa Nabal. Ang maong Executive Order gipagawas human sa bag-ohay nga insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nga nakahatag og kabalaka sa publiko mahitungod sa kahimtang sa seguridad sa mga eskwelahan. Sumala sa lokal nga gamhanan, importante ang pagpatuman sa mga preventibong lakang aron malikayan ang sasamang mga insidente ug mapadayon ang luwas nga palibot sa pagkat-on. Ubos sa maong mando ug gimanduan ang Nabal Municipal Police Station nga palig-unon ang police visibility ug mo-deploy og mga unipormadong kapulisan sa mga estratehikong lugar duol sa mga eskwelahan ilabi na sa oras sa pagsulod ug pagawas sa mga estudyante. Gisugo usab ang Municipal Social Welfare and Development Office kun MSWDO nga makigtumbayong sa Department of Education o DepEd, Philippine National Police o PNP, kuban pang ahensya sa pag-ila o pagmonitor sa mga Children in Conflict with Law or CICL, Children at Risk or CER o uban pang estudyante nga nanginahanglan og interbensyon, pagtambag, rehabilitasyon o mga serbisyo sa child protection. Gipasiugda sa Executive Order nga ang tanang impormasyon nga may kalibutan sa mga minor de edad kinahanglan nga taton isip confidential o kinahanglan motuman sa mga probisyon sa Juvenile Justice and Welfare Act, Data Privacy Act of 2012 uban pang may kalabutan nga mga balaod. Gimanduan usab ang tanang pampubliko ug pribadong eskwelahan sa Nabal nga dayon nga i-report sa Office of the Municipal Mayor ang mga insidente nga naglakip sa violenteng pamatasan, gang-related nga kalihukan, pagpanag-iya og delikado o gidili nga mga butang, kagubot, bullying, harassment uban pang malihok nga mahimong makatag og hulga sa kaluwasan sa eskwelahan. Gipaligod usab sa mando ang koordinasyon tali sa PNP, MSWDO, DepEd District Office, mga administrador sa eskwelahan, mga opisyal sa barangay ug uban pang sektor aron mapalambo ang mga programa sa seguridad ug proteksyon sa mga kabatan-unan. Samtang ang Municipal Information Office uban sa mga eskwelahan ug barangay magpatuman og information campaign nga nagtutok sa school safety, pagpugong sa kapintasan, responsableng pamatasan sa kabatan-unan ug pagpalambo sa pagmatkon sa komunidad. Matud pa ni Mayor Espina, ang Executive Order No. 68 mo'y kabahin sa padayon nga paningkamot sa lokal nga gamahanan sa pagpanalipod sa kaiwan sa mga estudyante ug sa paghatag og luwas nga palibot alang sa edukasyon sa tibok munisipyo sa Nabal. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, kini si Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda ha 8.
Dole nagdumara hin occupational safety and health standard inspection ha mga lugar panarabahuan ha Northern Samar. Adan detalye kan Aileen Diaz han PAA Northern Samar. Ginpangunahan sa Department of Labor and Employment kaupod ngan ginimbitaran ang magkadurodilain nga ahensya sa gobyerno para sa ginsusugad nga high value inspection. Regular nga pagbisita sa nasabi nga buhatan sa mga establishmento nga gintitindog nga infrastruktura para makitaan kung nasusunod ang occupational safety and health standards sa mga magtatrabaho. Masiguro nga ang workplace safe ha mga workers, maiwasan ang disgrasya. May da kita standards mga hada yellow book nga hada Labor Code of the Philippines. May da to standards kita. Sa kaka dapat maghagamit kan safety harness, tapos magamit kan hard hat kung ada ka sa COVID worksite para kung may mahulog ng mga sharp objects or whatever objects, safe ano yung mahulog. Didasan pagbisita ginbuhat ang pag-interview sa mga magtatrabaho, anira kamutangan ang mga benepisyo nga ira natatagamtamana, bisan ang panswilduhan nga ira nakakarawat. Kikita gyapon na po ng paswildo kung nasusunod ang minimum wage standards. Tungod nga kaupod sa Doli ang iba-ibang ahensya na taganliwat sin oportunidad ang mga representante sa mga buhatan makipagharampang sugad sa PhilHealth kundi nakikampanya nga napasamwak ang programa nga yakap ang PNP nga BFP dida sa seguridad labi na kung natutuman ba ang sakto nga pagkayaon fire exit ngan ikipahis panpatay sunog ang magtatrabaho kung nakasulot ba sira sin proteksyon san lawas dida sa nira pagbuhat san ira kanya-kanya trabaho. Nasugad si Engineer Primo Guarin nga kunyaon sira nakikitaan nga pagtalapas san labor standard ang dili tama nga pagdumara san empleyado nga nabubutang sa risgo ang kinabuhi nahatag sira sin panahon para ini matuhay ngan makorekt kung nanuman ang angay bag-uhon ug i-improve dida san pantrabahoan. Otherwise kung di rin ko correct within 20 days magkakanta kaming hearing para matagan immediate solution ang concern han mga workers. Kaya ngayon bubuligan man namong gihapon hira nga i-correct naton ini sir kay para kaupayan man ini ang mga workers pati kaupayan gihapon ha mga company kay a happy worker is a productive worker. Nanawagan sa Engineer Primo Guarin sadtun may mga construction sa Norte San Samar nga magsunod sa mga balaod dun labi na ang occupational safety and health para maiwasan ang disgrasya ngan tama nga panswelduhan para maging upay ang mga trabahante o magtatrabaho. Ginhikayat ko tanan ang aton mga construction din sa Northern Samar nga magsunod kita han standards han occupational safety and health kay para masiguro ang aton mga workers maiwasan ang disgrasya like ang disgrasya di Pampanga nga damo ang namatay di ba so ini nga kung nasunod kita standards masisiguro nimo ang safety and health nasusunod naton sa working site. Hikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, kini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda Ha-8. Calbiga Bridge abre na otro para ha two-way traffic. Adi ang detalye kang Aaron Kutiharahan, PIA Samar. Nabalik na ang two-way traffic sa Calbiga Bridge, Calbiga Samar parahan mga sarakyan nga may timbang nga tubtob 15 ka tonelada. Ini katapos makompleto ang Department of Public Works and Highways o DPWH Eastern Visayas ansahan nga bahin han Portal Shoring Project Hatulay. Tungod han bag-o nga traffic scheme, nakaagi na otroan mga kwalipikado nga truck ha diretso nga ruta tikang Luzon, Pasamar nga naiba pa nga dapit hariyon otso nga diri na kinahanglan mag-detour. Gintugutan liwat ang mga truck nga may timbang nga tubtob 30 ka tonelada nga makatabok hatulay pinaagyan one-way traffic tikang alas 10 han gabi tubtob alas 5 han aga. Didahan ika-19 han Hunyo, ininspeksyon ni DPWH Eastern Visayas Regional Director Edgar Tabacon ngan Calbiga Mayor Red Nacario an nakompleto nga Phase 1 han Portal Shoring Project nga nagkakantidad hin 38.8 million pesos. In fact, itong pondo na to ay ano lang to talaga, emergency to fund ni Secretary. Order din ni Presidente nito, tulungan to kaagad na ma-strengthen at ma-raise up yung load capacity dahil claymore na to ng ating mga trackers din na ang layo ng of course, yung inconvenience dahil one way, mata-traffic tayo. Sumala ang DPWH,
Tatanggalon ang mga shoring structure ngan madudugngan ang kapasidad ng tulay katapos maliwanan ang mga steel members. Malipayon naman ang mga truck driver han paghaluag ang trapiko hatulay. Sa malahaira, makakabulig ini para diri na mag-detour pa Eastern Samar ngan mababawasan ang konsumo ha diesel, oras ng biyahe, ngan iba pa nga gastuson. Dako nga katalwasan, dako nga bagay kung pasabol na ko din hindi na magkukore, makakatipid na diesel, di pa ora kabutlaw. Kahuman ini nga Phase 1 han portal shoring project in pag-aanda mo liwat ang dugang nga pundo para han masunod nga bahin han rehabilitasyon han Calbiga Bridge. Tigang happy ay Samar, Aaron Gutihar, iniyo agenda, also. Sobra 32 milyones pesos na kantidad ng PhilHealth benefits para mga miyembro gimbukalsan han PhilHealth sa Southern Leyte. Adin balita yan na ni Bong Pidalino han PIA Southern Leyte. Ubos sa programa sa yakap kun yaman ng kalusugan program, nilapas na sa 28 million pesos ang salaping na paggawas na sa PhilHealth ngadto sa mga hingtungdang service providers. Kini ang gibutyag ni Asisclo Militante Jr., Chief sa Field Operations Division sa gipahigayon nga press conference pagka-Huwebes, Hunyo 18 dito sa Barangay Itson, Macrohon. Sumala ni Militante, doon na pailain kapin 3 million pesos ang napagawas na usab. Ubos sa programa nga gamot kung guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Ngadto sa mga parmasya di dito may kuha ang mga PhilHealth members o mga medisina. Hinungdan nga ang tanan may kabat sa sobra 32 million pesos nga bili sa mga medisina o konsulta ang nabayaran ngadto sa mga accredited service providers, mga parmasya sa yakap o gamot sa unang 8 kabulan karong tuiga alang sa kaayuhan sa panglawas sa mga Southern Leyteños. Nagkanayon si Militante. Sa follow-up interview naghimo sa PIA, si Misael Paegan, pango sa PhilHealth Local Health Insurance Office, may pasabot nga sa yakap program mas gitutukan nini ang preventive side nga dili na kinahanglan ma-admit sa hospital aron makapahimo sa serbisyo medikal. Ang himuon sa PhilHealth member mao ang pagparehistro sa yakap clinic, ma-pribado man o gobyerno. Di adunay 28 ka accredited yakap clinics. Magpa-health profile sa doktor. Kung may resita nga medisina, mahimong adto kuhaon sa 14 ka mga butika nga accredited sa PhilHealth. Kung sa kuning yakap, ang kaning yakap mo na siya sa kuning ikaingon, yaman ang kalusugan program. More on the preventive side ni siya because yakap program is the transformation of care from inpatient to preventive. So, dili kinahanglan nga ma-admit ka sa hospital para makabil ka sa PhilHealth because of this yakap program. So, naatay mga benepisyo once magparehistro ka, mag-admit ang PhilHealth member, magpili sa iyang yakap clinic kung asa siya mo-admit niini. Then, i-health profile siya sa doktor, kung unsa ang nakita findings sa doktor, nagkinahanglan niya ang mga laboratory, ihatag na siya. Maghimok po o naapoy maghimok, pwede po ang doktor na to maghimok referral kung need niya ang mga cancer screening test. For Southern Leyte, natay duha ka cancer screening hospital. Ang Living Hope o ang atong Kusuilutan dito sa Sugod. Gipasabot pa ni Paegan nga ang yakap ning suporta kini sa primary health care program sa mga local government units. Ilabi na diha sa pagsiguro nga naa kanunay tambal ang mga rural health units ug ingon man muuswag ang gitanyag niining medical services ngadto sa mga katawhan. Ang kaning yakap program na to, again, this is support na siya sa atong mga local government unit, sa atong primary care program, no? Kay kani sila ilang ng obligasyon sa LGU ang paghatag sa mga serbisyo sa ilang mga constituent. So may bisita dito, ilang konsulta, taga-algo na tabuan. But because of this program, ang PhilHealth naghatag og capitation. Augmentation na siya, gunaw nga ang atong mga local government unit na nasa annual budget for health. To sustain the program, niya ang PhilHealth. Kitsa itong mga PhilHealth member nga ilang na serbisyuan na ay capitation nga ihatag ang PhilHealth para pagpaniguro nga adunay always available tambal o ma-improve ang serbisyo sa atong mga RHU or City Health sa atong mga PhilHealth member. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino alang sa Agenda Ha-Utso.
19th Charter Anniversary han Borogan City, gin celebrar pinaagyan serbisyo caravan. Detalye hini nga balita, igahatag ni Jing Lira han PIA Eastern Samar. Ginpangunahan han lokal nga pamunuan han syudad han Borongan andungan nga pagdumara han serbisyo caravan ngan han Pasidungog 2026 como highlight han selebrasyon han ika-19 nga Charter Day anniversary han syudad. Ang dako nga outreach program ang ginkasa hadtong Sabado, Hunyo 20, 2026 ha Borongan City Plaza ngan City Hall ground. Pinaagi han tema nga gugma ha katawhan serbisyo nga waray undang ha krisis man o kamurayawan kundi gimpapakita hini nga inisyatibo han gobyerno lokal nga maiharaning ha grassroots o nga da mismo han ordinaryo nga mga mulupyo ang dikalidad ngan libre nga mga serbisyo publiko. Dungan han mga libre nga programa ginhatagan gihapon hindako nga doon han gobyerno lokal ang Pasidungog 2026 usa nga prestihyoso nga okasyon kundi informal nga ginkilala han syudad ang talagsahon nga kontribusyon ngan maupay nga serbisyo han mga natungdan nga individual natatangi nga mga empleyado, taxpayers ngan iba pa nga mga sektor nga naging kabulig han lokal nga pamunuan para mapadayon ang pag-uswag han komunidad. Hadapit han panlawas ginpangunahan ng City Health Office ang panhatag hin libre nga medical consultation nga may ada kaupod nga mga libre nga medisina. Nagkaada gihapon hin laboratory and dental services, diagnostic screening para han chest x-ray, cervical and breast cancer screening and operation tole para han kabataan. Nagpahayag hin pasasalamat ha lokal nga pamunuan han Borongan tungod han mapulsanon nga serbisyo caravan nga nagdarahin kasiguruhan ngan mabinantayon nga pag-ataman ha panlawas hi Antonia Candido usa nga senior citizen beneficiary han nasabi nga caravan. Usa ako han naka-avail han era services dito ako pag han x-ray kay ini nga edad medyo itang inaabot ito akong sakit kakasing. So nagpa-x-ray ako dito era kaya ang nag-x-ray didalahan sasakyan. So pag-abot ko ang mga nagpa-x-ray diri lahat 200 katao. Mata tigurang na kanto. Dako liwat ang naging papilahan City Civil Registry Office ha pag-asikaso han legal nga mga dokumento han katawhan pinaagi han libre nga panrehistro ha Certificate of Live Birth, Certificate of Death, and Certificate of Marriage upod ang Birth Registration Assistance Program. Nagkaada gihapon hirahin libre nga consultation service para han mga problema ha dokumento sugad han mga incorrect entries, blurred or diri klarado nga agi dungan han pag-ambit han free legal aid o bulig legal tikang mga eksperto habalaod. Dapat lahapan lawas nga dokumentasyon nagkaada gihapon hin job fair para han mga aplikante nga nangingita hin trabaho kadungan han livelihood skills training ngan paspas nga ID processing para han mga persons with disability, solo parents ngan senior citizen. Ang kalampusan hini nga aktibidad inagpapakita han dedikasyon han LGU Borongan nga maipaabot ang maupay nga serbisyo ha mga Boronganon. Tikang ha PIA Eastern Samar, Jing Lira ini an iyo agenda ha 8. Haatong ratsada balita yan na. National Youth Literary Festival gindumara syudad ng Tacloban. Pinasimple nga Pinya Festival sa Ormoc City, naging maribong paghihapon yan nga tuig. DNR nagdumarahin tour hamaanya ga Suguton Cave para Tacloban Media. Ang detalye hini nga mga ratsada himbalita, masunod na. Ratsada Balita! Umabot ha 500 nga mga batanon nga magsusurat, mga scholar, estudyante nga literary practitioners tika nga iba-iba nga dapit han nasod ang nagpartisipar han pagsaribohan panuratan 2026 National Youth Literary Festival nga gindumara ha University of the Philippines Tacloban didahan June 17 to 19, 2026. Panuyuhan tulo ka adlaw nga aktibidad nga magkaadahin mas hilarong pa nga pagtagos siya ha literatura samtang ginpapakusog gihapon ang boses han mga kabataan kumusunod nga henerasyon nga ginpapalangbo hini nga propesyon. Gintagan hinhigayon ang mga partisipante nga makahimang raw ang mga kilalado na nga magsusurat kundiin gintagan doon ang literary production, translation nga literary history. Usaha mga ginhisgotan amo ang pag-aghat han mga tumambong nga magsurat hagawasan kontrol han universidad ngan mag-aadahin hilarong makoneksyon ha lokal nga komunidad agud makagawas sa mga limitasyon ha panuratan. Ang bugos nga festival in gindumara hintulo ka adlaw kundiin nag-aadahin workshop sa pagtutduhin pagsuratin siday o poetry writing, fiction, non-fiction, writing for children, ngan design making workshop. Ang aktibidad in ginpangunahan ng UP Tacloban, pinaagihan Division of Humanities kasugbong ang National Commission for Culture and the Arts. Madali ang dalawang dulo. Ang una, sundin lang ang inaakala mong gusto ng mga mambabasa.
Ibigay ang inaasahan, gawing malinis ang lahat, mabilis, walang abala, walang panganib. Yung ikalawang dulo, isipin lang ang sarili bilang manunulat. Walang pakialam kung may magbabasa. Walang pakialam kung makapapasok ang iba. Ang mahalaga, nagawa mo ang gusto mong gawin. Muli, madali ang dalawang dulong ito. Komportable sila. Pero hindi roon sa palagay ko ang mas mahalagang trabaho. Nasa pagitan ang tungkulin. Sa mahirap na pagtitimbang kung paano ka mababasa nang hindi mo binibitiwan ang itinuturing mong mahalaga. Hindi ito pagpapababa ng sining. Hindi ito pagmamakaawa sa mambabasa. Ito ay paggalang sa posibilidad na ang panitikan ay maaaring maging mahirap at magaan, mapaglaro at mapanganib, malupit at mapagpalaya. Tika ng Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita, Jasmine Kate Agosto, ini Anio Agenda Haotso. Bisan haluyuhang mas pinasimple nga pagdumarahan Piña Festival para yan ang tuig, gin pakurukusupangan City Government and Ormoc ang mga paningkamot. Kumuusa nga ikanang mag-driver ang syudad ini nga selebrasyon upod ang pagpakitahan mahinungdanon ng kultura han mga Ormocanon. Nag-abri ang Piña Festival dina Domingo nga nagsinyales ang pag-abrihan bugos ng semana nga mga aktibidad para han City Fiesta hapag pasilungogan ni patron nga Senior San Pedro nga Senior San Pablo para yan ang Hunyo 29. Sumalakan Ormoc City Mayor Lucit Torres Gomez nga ang festival inahimo na nga mabakod nga plataporma nga nagahatag hinataas nga pangilalaan han syudad kumo lugar han pangunang nga produkto nga Queen Pineapple nga nang kada tuig nga selebrasyon nagahatag hinda ko nga oportunidad para ira mga negosyante, mga parag-uma, mga transport operators, hotels, restaurants nga lima pa nga mga negosyo nga may kalabutan ha turismo. Beyond the dazzling costumes and the infectious beats, this grand showdown holds a deep significance for our city. In every moment, we honor the fertile soil that sustains us and the sweet harvest that has put Ormoc City on the map. This festival is the mirror of our community's journey, a celebration of how we transform our hard work into art and our challenges into triumphs. It reminds us that no matter how fast our city grows and moves forward, we remain deeply rooted in our traditions, anchored in our faith, and proud of our heritage. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para Ratsada Balita, ini Alit Reyes, ini ang EU Agenda Ha8. Amazing! Ini ang paghulagway han makaapihan local media Tacloban han makitaan personal ang kamahusahan sa Hoton Cave nga natural stone bridge durante ang ginbuhat nga media tour han nasabi nga kuweba han naglabay nga adlaw ang Sohoton Cave nga namumutang sa Sakuban Protected Landscape and Summer Island Natural Park o SINP nga may ada kabugusan nga 335,105.57 hectares sing katunaan in nahabubot nga han mga barangay han mabiningan inuntan han Basay Samar. Paglibutan media Sohoton ni pinaagyan paggiyahan tour guide ira na saksihan ang kahusayan natural nga bahandihan kuweba nga may da iba-iba nga rock formations. Magkikitaan sa kuban mga stalagmite and stalactite samtang ang mga white calcites hindi rin pwede kaptan para mapreserbar para ito sunod nga henerasyon. Hinbaruan nga sa kuban 840 ka hektaryas may na pa sobra 30 nga lungib o kuweba nga na-discover pero usar ito naging open para katawan may tungod nga ang iba in risky para sakbon. Labutan paglibutan kuweba nagkamayada pahigayon ang media nga magkayak, river cruising and swimming. Labot nga nag-enjoy ang local media nakita nira kun pati unan o kakomitido hiton DNR sugad man ang lokal nga mga residente nga mapreserbar ang kamahusay hini nga usa hiton ecotourism sites han Summer Island Natural Park. Sometime in the late 90s where nauso yung panguha ng mga stalagmites for ginagawang decorative material. So I'm so happy to see na yung dito sa Sohoton, they were able to preserve these natural resources. Ako, I enjoyed a lot because it was my first time bihapon mag-kayak and mag-caving and
throughout na the giving tour and appreciate ko more itong giving, especially ko na very creative ka and imaginative ka yung mga nakikita ka dito. Hindi ko first time magkaya, pero one thing na talagang na-excite ako kanina was yung caving nga. Kasi first time ko yun talaga mag-visit. At yung imagination mo talaga gumagana yung utak mo. Ganito pala siya, ganito pala siya. Before at ngayon, ano yung pinagkaiba, ano yung mas pina-improve pa. Mga kabataan, di rin may appreciative ang mga sugad nito. At siguro yun ang iano natin sa mga kabataan na go there, enjoy, live, explore, hit mga sugad hinin. At napanato nito ating mga younger generation, lalo na mga sumurunod na ato. Sumalakan yun ang Tumamak Park Operations Superintendent ng Summer Island Natural Park, ginibitar nira iton media para magkamiada inin personal nga eksperyensya nga makita nira kung pati una-una napipreservar ang Sohoton Cave. So, we promote this through media for environmental consciousness among stakeholders in order for them to create awareness among all stakeholders in the area. Tika nga PIE Eastern Visayas para hanrat sa balita. Sol Alarcon, ini ang agenda. Haot. News and Information Center. News and Information Center, Pag-ibig Fund nag-offer hin safe loan kumubulig ha mga miyembro darahan Middle East conflict. Bangko Sentral ng Pilipinas, ginupdate ang patakaran ha salary-based general purpose consumption loans. Tikang News and Information Center, aadihin ni Lupido han PIA Eastern Visayas. News and Information Center. Nag-o-offer yan na ang Pag-ibig Fund and Special Assistance for Financial Emergencies o SAFE Loan kung diin pwede makahuram ang kwalipikado nga membro hin kutob 10,000 pesos agud makabulig ha mga kagarastuhan na panimalay dara ni pikto ha nagpapadayon niya sabok ka Middle East. Sumalan Pag-ibig Fund ining assistance in kapartihan ira nagpapadayon niya suporta ha mga magtatrabaho nga Pilipino nganhan ira mga pamilya a direktiba na hapon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mabuligan ang mga Pilipino panahonhin panginahanglan. Kini gihapon in kasumpayan special benefits package nga nauna na nga ginpadangak ha mga miyembro han overseas Filipino workers nga nangulit tika nga Middle East. Sumala kan Department of Human Settlements and Urban Development Secretary si Ramon P. Aliling, Pag-ibig Fund Board Chairperson and Safe Loan ino sa gihapon niya paagi han Pag-ibig Fund nga makahatag in practical nga assistance ha mga miyembro samtang padayon niya ginpupuligan ang gobyerno ang mga pamilya nga Pilipino nga mamaniho ang itiktohan mga panhitabo abroad. Kay laro man safe loan ang kwalipikado nga miyembro and pwede makaloan hin maximum nga 10,000 pesos o kutob 90% ang ira total Pag-ibig regular savings o kunhain ang mas habubo. May ada hinihabubo lang nga interest rate nga 5.95% kada tuig ngan pwede bayaran hin usa, duha o tulo ka tuig depende han karuyag nga repayment period han membro. Dugang pan Pag-ibig Fund ang mga membro nga may ada na unob nga Pag-ibig multipurpose loan o calamity loan and pwede lagi hapon maka-avail han safe loan assistance depende han ira Pag-ibig regular savings. Ang Pag-ibig Fund in makarawatan safe loan applications kutob September 8, 2026. News and Information Center. Sumat naman tikang Bangko Sentral ng Pilipinas gin-update han BSP ang mapatakaran ha salary-based general purpose consumption loans agud mas umangay ang long-term hakapas han mga borrower nga magbayad. Pwede na umabot ha 7 ka tuig ang loan tenor depende hakapas magbayad ng credit profile ang borrower. Sakop ini ang salary-based loans para edukasyon, hospitalization, emergency, travel, ngan iba pa nga personal o kagarastuhan ha pamilya. Kundi diri sakop pa maximum repayment period nya 7 ka tuig ang loans para credit cards, housing, motor vehicle o loans nga gagamiton ha negosyo bisan pa sweldo ang gagamiton pagbayad. Panuyohan patakaran nga suportahan ang responsable nga naangay na paghuram ang pag-approve naman han loan application nga long term in nakabase lagi hapon kapag assist ng pagdesisyon han bangko o BSP supervised financial institution. Pikang han News and Information Center han PIA Eastern Visayas ini hinil dalit lupido ngan ini ang iyo agenda
haotso. Istoryahan Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istoryahan Panlawas. Mga impormasyon ang mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong nga panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ay Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na. Maupay nga oras mga kasangkayan, ako Ella Sumayod, magpapadangat han Istorya Panlawas, yan nga edisyon hanadyan daha utso. Pag-iistoryahan natin yan na ang migraine ngan headache o sakit han ulo. Ang sakit han ulo han usa pinakakumon nga problema hapang lawas nga naagian handa mo nga tawo. Bisan kuno say ordinaryo lay nga sakit, may mga higayon nga mahimo ini maging grabe ngan makaapekto ha adlaw-adlaw nga buruhatot. Ako naman hi Mary Grace man. Ang headache o sakit han ulo mahimo magtikang ha iba-iba nga hinungdan, sugan had nga kapoy, kulang nga katurog, stress, gutom o dehydration. Samtang ang migraine usa nga mas grabe nga klase han sakit han ulo nga mahimo magdugay hindi pera ka oras tubtog pipira ka adlaw. Ano ang migraine? Ang migraine dili la ordinaryo nga sakit han ulo. Kasagaran ni nauupdan ning pagkasensitibo halamrag ngan aringasa, pagsusuka, pagkaluya, ngan usahay pagkita hinagkikislap ng mga suga o mga linya antes magtikang ang sakit. Mas common ini hakababayinan pero mahimo gyapon ini maka-eksperyensyahan ang kalalakinan ngan kabataan. Ano naman ang mga hinungdan han migraine ngan headache? Ang posibleng hinungdan amo ang stress ngan kabaraka, kulang o sobra nga katurog, paglaktaw han pagkaon, dehydration o kulang nga pag-inom hin tubig, sobra nga paggamit hin cellphone, computer o iba nga gadgets. Ngundang wit o iba nga gadgets, kusog nga pahayag o kakusog han aringasa, pipira nga klase han pagkaon nga ang eringan. Ang taong may migraine mahimo makaabatin sakit o pagpulsarhan ulo, pagkalipong, pagkasensitibo ang lambrag ngan aringasa, pagsusuka, pagkapoy ngan kawaray konsentrasyon ngan panlalabo han pananaw. Kung ang sakit han ulo grabe good, pero minabalik o nauupdan hin iba pa nga seryoso nga mga sintomas, importante ang pagpakonsulta dayon ha doktor. Importante ang pag-ataman han aton panglawas base malikayan ang migraine ngan headache. Dapat may sakto nga katurog kada gabi, pag-inom ngin igo nga tubig, pagkaon na husto nga oras, paglikay han sobra nga stress, pagpahuway tikang ha paggamit hin mga gadget, nga regular nga pag-ehersisyo. Ang pagdabal nakadepende hinungdan ng sakit. Ang pagpahuway han mamingaw ang madulom nga lugar ngan paglikay han mga trigger mahimo makabulig. May daliwat mga medisina nga mahimo irekomenda han doktor para han migraine ngan iba pa nga klase han headache. Diri kinahanglan mag-self-medicate ngan mas maupay nga magpakonsulta ha healthcare provider kung permi na ini nabalik. Iyo pala nahibatian ang pinakaorya nga impormasyon bahin ang paghirothan mga sakit. Naghihinaot kami nga kamuin magpabilin nga himsugan panlawas ngan makabulig hapang dukwag han aton sosyedad. Magpapadayon kami nga paghatag ha iyo hin mga impormasyon nga may kalabutan ha mahimsog nga panlawas ngan paunan o malikayan ang mga sakit. Dapat healthy. Para happy, tikang ha Philippine Information Agency Eastern Visayas, ini hi Mary Grace Manado. Ngan ako naman he Ella Sumayod para han Istorya Panlawas. Ini ang iyo agenda ha utso. Sumat panahon! Samtang nagawas na Philippine Area of Responsibility, Bagyo Francisco, ginbabantayan ang pag-asa, ano sa paliwat nga bagyo nga may international name Higos. Ginbabanabana nga diri makakasulod ha Philippine Area of Responsibility ini nga bagyo. Kundi kung makasulod ini naman ipagtatawagon nga bagyo Gardo. Gisusursog ni Typhoon Higos ang direksyon nga Katundan, Norte Katundan, Hakalaksi, 20 kilometros per ora. Hapurkas tan pag-asa, mayada ini kakusgon nga 80 kilometros per ora. Dako ang puruhan nga diri makakabangga halanmas han Pilipinas ini nga bagyo. Kundi ang rain bands ini in magdadarahing oran partikular han norte nga dapit han nasod.
Darahin ni binabi-abi ang publiko na pirmi magbantay hin-updates para hini nga bagyo. Pinaagi han pag-asa. Tika nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Herobin Miñano. Ini ang iyo agenda. Hautso. Ang madugong nga panmusil sulod han San Jose National High School ha Tacloban City ngayon kamatay hintulong ang mga estudyante ngang kasama din sobra 20 inusa nga trahedya nga diri na nagahatag in maidlot nga samad ha mga pamilya ha mga biktima kundi bumayog han bug-os nga sistema ng edukasyon ha bug-os nga nasod. Ang eskwelahan na dapat lugar hin pag-aradman nga amo ang magtutuman ng mga pagandoy ngan magahatag hin kataluwasan in naging lugar hin kahadlok ngan kasubo han mga kabataan lakip na mga kaganak. Talagsaon in mga panhitabuhin panmusila sulod din eskwelahan na Pilipinas pero ini indiri siyahan nga gayon nga naidadabi ang mga eskwelahan hin makarimadima nga mga hitabo. Haiba nga parte nasod may mga hitabohin panmuno, pangastigo, bullying, gang-related violence ngan iba nga mga klase hin kasamok nga gindadabihan hin mga kabataan. Ini nga mga hitabo in malinaw nga pahinumdum nga may mas hilarom pa nga problema na angay solusyonan. Nalutaw ha mga unang nga report nga bullying o panraog-daog at posible hinungdan han panmusil han mga children in conflict with the law ha San Jose National High School ha Tacloban. Kung asa man nini ang hinungdan, malinaw nga diri patuhayan mekanismo para hin mahibaruan nan matagal hindagnit kakabatunan ang mga estudyante nga naabat hin grabe nga emotional kan psychological nga mga problema. Diri sa dang an maghilom la matapos ano sa nga trahedya. Kinahanglan gumios sa Department of Education nga nan mga hinitutungdan nga mga ensya ago dini indiri na mautro. Una, pakusgon ang mental health program sa mga eskwelahan, kinahanglan mas damo nga mga guidance counselors, psychologists, ng regular nga mga psychosocial interventions para ang mga estudyante nga nakaka-eksperyensya hin bullying, depression, nga iba pa nga mga problema emosyonal. Ikaduha, dapat mas mahugton ang pagpatuman han Anti-Bullying Act ngan diri baliwarayon ang nanuman nga istorya hin bullying. Ang mga magturutdo, kaganak ng mga estudyante, in kinahanglan may ada paagi agud makagsumbong ngan maaksyonan dayon ang mga reklamo. Kinahanglan gihapon istriktuhan ang seguridad sa mga eskwelahan. Ang igo nga ihapan mga security personnel, hingpit nga inspeksyon ng mga masulod na campus, pagbutanghin mga security protocols, and importante na mga pitada gud may bitaran ang pagsuludin mga armas nga mga delikado nga mga hinganibad. Kinahanglan gihapon ang may ada mabakod nga koordinasyon ang DepEd, PNP, DSWD, ng lokal nga mga panggobernohan agud matudlok ang mga kabataan nga nagkinahanglan iton interbensyon ug sa paman umabot ha violenteng hetabo anira ginaagian. Ang katalwasan ng mga estudyante indiri la responsibilidad han mga estudyante kundi han bug-os na komunidad. Ang trahedya sa San Jose National High School inkinahanglan magserbi nga basihan hin masilawig nga reforma agud masiguro nga ang kada kwarto ha mga eskwelahan in magpapabilin nga lugar hin hapsay nga pag-aradman ngan diri kabarakan. Ini kay dapat oray kag anak nga mababaraka nga bangin simba ko ano lang maraot nga mahitabo hanira mga anak didto sa sulod ng eskwelahan. Ang edukasyon ay usa nga katungod nga ng katalwasan na sulod ng eskwelahan indiri maging pribilehiyo kundi kasiguraduhan nga ginahatag sa kada bata nga nag-aaram. Para han editorial, ako Herayan Arinto. Ini ang agenda ha 8. Iyo palahin batiadan pinakauring nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programa ng gobyerno nga nakakabenepisyo han mulupyo. Damang salamat at iyo pag-upod ha mo hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo agenda also. Year 2. Agenda House. Salamat haniyo pakigurusa ha Agenda House, ang programa nga nakatutok ha mga balita, informasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo tubtog kasunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ang iyo agenda. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM.